Maraming salamat po, aming dakilang Ama, sa muli pagkakataong po ito na iniloob mong inalay sa aming mga anak mo, sa panibagong taon, panibagong araw ng gawaing ito. Manguna't maghari po sa amin ang kalooban mo upang ang kagalakan ay matamo ng bawat isang naririto. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakarami po natin. No po? Subalit, bagamat iilang piraso po tayong lahat, siguro po ay manalig po tayo na bago dumating ang ating mahal na Apo Konching ay marami na tayo. Baka yung iba po nating mga kapatid ay nililigpit lang yung mga prutas at pupunta rin po dito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit, hindi po hadlang kung ilang piraso tayo ngayon. Ang mahalaga po ang sabi ng Panginoon, mayroong isa, dalawa, tatlo o higit pa na nagkakatipon sa ngalan ko, ako ay nasa gitna nila. Amen po ba? Hindi lang po tayo tatlo. Siguro po may 30 naman tayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Happy New Year po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong bagong taon? Masaya po ba? Mabuti po ba? Napakasarap po na ipagdiwang ang bagong taon kapag po naghihiwalay yung taon at damandama mo ang Panginoon sa puso mo, napakasarap pong gunitain at salubungin ang bagong taon. Amen po ba? Kaya sa pagkakataon pong ito, bagamat marami na pong nagtema nito, gusto ko po na simulan po natin yung ating unang gawain sa taong ito. Take note po, ito po yung unang gawain sa taong 2015. Kaya pakikalabit nyo po yung inyong mga katabi at pakisabing, kapatid, mapalad ka. Buena mano ngayon, maraming biyaya ang Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nako, kapalad po natin, ilang piraso tayo. Buena mano ngayon. Nananalig po ba kayo marami tayong uuwi? Amen. Kaya gusto ko pong maging tema natin ngayon ay napakadali lang po. Easy lang. Pagpupuri at pagpapasalamat. Amen po ba? Gusto ko pong simulan natin yung bagong taong ito sa isang pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Ama sa mga biyaya at pagpapala pong sa atin ay handog niya. Sa buong isang taong nagdaan po, sinadsad niya tayo. At sa panibagong taon pong ito, nahandog niya sa bawat isa. Kaya upang pasimulan po ang ating pagbabahaginan, isang alagad po ang aking tatawagan kung papaano pong ang papurit pasasalamat ay ibabalik niya sa ating Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid ko pong si Nana Belia Suplito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year po. Binamano po ako sa taong ito. Kaya sa pangalan po ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa lahat-lahat ng pagpapala at biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa buong taon, sa lahat-lahat ng oras. Nawa, Amay, pagindapatin mo po kami muli sa taong ito na darating. Maghari ka nawa sa bawat isa sa amin. Ikaw po lagi ang manguna. Wala kaming magagawa, Ama, kung hindi sa pamamagitan mo. Amen. Maraming salamat po sa kadakilaan ng Ama. Pinupuri ko po siya at pinasasalamatan sa lahat-lahat ng pagpapalang ipinagkaloob niya sa akin. Lalo na po ang ngay pagdalisay. Pinasasalamatan ko po siya at inaangkin ko po na lahat ng pagdalisay na iyon ay wala na sa taong itong darating. Kaya maraming salamat sa Ama sa kadakilaan niya, sa patuloy na bigay niya ng pagpapala at biyaya sa araw-araw. Napakalaking pagpapala ang ibinigay niya sa akin pagkat ang kagalingan ng buo kong katawan na mayroong pagdalisay, inaangkin ko po sa taong ito na kanya nang pagagalingin, aalisin. Kaya Ama, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa lahat ng ito at sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa amin, sa aking mga anak, at higit po sa akin sa araw-araw. Pagkat
Napakadakila po ng Ama ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin na mula sa Kanya, pagkat ang akin pong mga anak, ay bagamat malayo sa aking piling, ay galak po ang aking kalooban, pagkat kung sila man po ay naririto, hindi ko naman po maibibigay yung kaligayahang nadarama nila, pagkat mahirap ang buhay dito sa lugar natin. So, kahit na po ako'y naiinip, nag-iisa sa aming tahanan, sinasamahan lang ng aking kapatid, ay okay na po sa akin. Pagkat yun po ang ipinagkaloob ng Ama na ay pagpapalang ipinagkaloob niya sa akin. Kaya wala po akong masabi kung hindi tunay na kagalakan sa buong taong ito ang ipinagkaloob niya. Mapalad po akong magulang na wala na po akong masasabi, pagkat ang lahat po ng aking mga anak ay nasa nasa magagandang buhay. Kaya salamat, maraming salamat po sa kadakilaan ng Ama. Pinupuri ko po siya at pinasasalamatan sa lahat ng ito. Naway patuloy po niyang ipagkaloob sa amin ang pagpapala, ang katiwasayan ng buhay, walang alalahanin, layo sa anumang karamdaman, maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang mga anak ko na malayo sa aking piling. Naway patnubayan po ang bawat isa sa kanila. Ang lahat ng ito'y binabalik ko po ang papurit pasasalamat sa kadakilaan ng Ama. Amen. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Napakarami pong mga biyaya at pagpapala ang pinagkaloob sa kanya ng ating Ama. Huwag po kayong matakot tumingin sa mata ko. Ilan lang naman po tayo. Maaga pa po. Sigurado po huwag kayong matakot. Baka lahat po kayo mapag-share ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya huwag po kayong matakot. Alam niyo po, pag po halimbawa may panyo ako, binigyan ko po kayo ng panyo, ano pong sasabihin nyo? Salamat. Ang Ama po binigyan kayo ng buhay. Binigyan po tayo ng kalusugan. Binigyan po tayo ng mga pamilya. Hindi mo ba kayang ibalik sa Kanya ang pasasalamat? Kaya po. Marami pong paraan ng pagbabalik ng pasasalamat. Unang-una po, sa pamamagitan po ng panalangin. Pamamagitan po ng pag-awit, ng pagsayaw, ng pag-share na ganito. At higit sa lahat po, ang pagbabalik po ng pasasalamat sa Kanya pinakamabisa ay yung paggawa po natin ng mabuti sa ating kapwa. Amen po ba? Sapagkat kapag ginawa natin ng mabuti ang ating kapwa at sinabi niyang salamat sa Diyos, dahil sa ginawa mo, ang Diyos po ang napasalamatan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon naman po, isang tagasunod po ang aking tatawagan. Ito po talagang punong biyaya at pagpapala. Walang dilit iba po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Arlene Tobeo. Isang mapagpala at manigong bagong taon po sa tanghaling ito. Nagpapasalamat po ako sa Ama dahil sa tuwing dadating po ang mga ganitong panahon, basta dumating na po yung Burr months, January, talagang taon-taon po yan, pinagpapasalamat ko po sa Diyos dahil nito ngayong taon po na to, 11 years na po mula nung ako'y magkasakit na. Ang bawat araw po mula po nung ako'y nagkasakit noong 2003, talaga pong bawat araw ipinagpapasalamat ko po sa Diyos dahil wala pong makapagsasabi na tao na ako po ay talagang mabubuhay pa at makaka-recover po. Dahil po talagang nakita po lahat ng tao kung gaano po talaga ako kapayat noon na talagang sobrang payat na payat po ako at hindi ko po talaga alam na ako po ay mabubuhay pa. Ngayon po, sa kalooban po at kadakilaan ng Ama, magi-11 years na po ako after maoperahan. Sa February po, 11 years na. Sa kadakilaan po at kahiwagaan ng Ama. Ngayon po, nakita niyo naman na mataba na po ako. Marami pong nagugulat na talagang ibang-iba daw po. Ganun po kadakila ang Ama dahil habang tayo po ay naglilingkod sa Kanya, bagamat maraming pinagdaraanan,
hindi po nahahalata sa atin na mahirap lang tayo. Akala po nung iba, mayaman tayo sa financial. Pero kung sa spiritual po, talaga pong tayong mga anak ng Ama ay mayamang mayaman po dahil po tayo ay mayaman sa pagmamahal ng Ama. Amen po ba? At ang pinagpapasalamat ko pa po sa Ama, ang isang natutunan ko po sa banal na gawaing ito, yung pong pagiging bukas palad. Alam niyo po ba na napakabuti ng Ama dahil nung pong unang dumating kami dito sa Dambanang, ito talaga pong down na down po talaga kami. Ngayon po bagamat wala pa po kaming sariling tahanan, wala pa rin kaming marangyang buhay, subalit napakabuti po ng Ama dahil ang natutunan ko po sa Dambanang ito, huwag ka pong maging makasarili. Alam niyo po, hindi ko po talaga, tuwang-tuwa po ako nung last December kasi po talagang, hindi po ba na-share ko na dati pa doon sa mga iba nakarinig na nung mga unang ano po, ang Ama at ang ako lamang po talaga ang sa pamamagitan po ng gabay at patnubay ng Ama, ako pa lamang po nung naghahanap buhay. Talaga pong, dati po, negative po talaga ang sweldo ko talaga sa dami ng mga bayarin namin. Subalit, ang isang pinagtataka ko po, dahil po dun sa pagiging bukas palad po, yung hindi ka po, tinry ko po dati na mag-ipon. Isang beses ko pong ginawa yun talagang binadget ko po talaga ang pera ko na yan. Ang nakamtan ko po sakit ng ulo, hiniwalay ko po yung pamasahe, hiniwalay ko lahat. Talaga pong binadget ko, sabi ko para magkasya yung pera. Alam niyo po nung ginawa ko yung mensahe ng Banal na Espiritu na maging bukas palad ka, wag mo pong iintindihin kung may matitira ba sa'yo o wala. Alam niyo po, napakabuti ng Ama dahil sabi po ng mga ka-office mate ko, nagtataka kami sa'yo, sabi po niya ganyan, ikaw lang mag-isang naghahanap buhay. Tapos alam namin na yung kabiyak ng puso mo, hindi pa nakakamtan yung daw pong blessing na hinihintay namin. Pero sabi niya, nagtataka kami sa'yo dahil kami, dalawa kaming mag-asawa na naghahanap buhay, pero bigat na bigat po sila sa dami po ng bayarin. Pero kami po sa kabutihan at kadakilaan po ng Ama, bagamat may mga pagkakautang pa rin po na dapat bayaran. Subalit, alam niyo po ba na talagang unti-unti po, hindi ko po namamalayan sa kadakilaan ng Ama. Yung po talagang daang libo po talaga na pagkakautang namin dati. Ngayon po talaga, unti-unti na pong binabawasan ng Ama. At nang natutunan ko po talaga, ang ano po talagang pagiging bukas palad. At wag pong kukwentahin kung ano po yung ipinamamahagi mo sa kapwa. Talaga pong pag nagbigay ka, tuloy-tuloy po yung biyayang ipinagkakaloob ng Ama. Ngayon po, nandito po pa si kapatid na bunso. Gusto ko po kasing alayan ng awit ng Ama, subalit hindi po kagandahan ng aking tinig. Kaya po baka hindi po maano yung mensahe ng kanta. Nais ko pong alayan ng Ama, yung pong awitin na ito po ay alay ko sa Ama, sa ating mahal na Apo Conching, sa mahal na Ina at sa buong kapatiran po. Yung pong awitin po yung You Made Me Live Again. Habang hinahanap yung lyrics ng awitin, ano po, yun namang facilitator namin, habang nandun ako kasi pag tapos ng Joyful ay lumabas ako kasi merong kumausap sa akin. So meron naman siya nire-request since ang tema natin is pagpapasalamat po ba? Yung kasi lumabas po ako, hindi ko po narinig yung pambungad kanina, ano po na pagbabahagi niya. Habang hinahanap po yung lyrics po ng You Made Me Live Again, ay awitin ko muna po yun sa facilitator. Ano po, nag-request po siya ng salamat sa iyo, Panginoon. Sabi ko, di ba ako yung isa? Yung salamat sa iyo, yung isa. Ay, hindi yun kagasgas na yun. So, yung isa daw pong pasasalamat. So, since nahanap po yung sa You Made Me Live Again, para sa iyo, kapatid, ito muna pang pasasalamat sa ating Panginoon ang aking aawitin. Ano po? Para po sa inyo at syempre sa ating Panginoon na ating tinatawagan, ating pinaglilingkuran, ating pinananaligan at pinagbubuhatan po ng kalahat-lahatan. Papurit pasasalamat sa Kanya. Tay, salamat sa iyo, Panginoon.
Dami po kasing, ano po. Happy New Year, Mother. Tita Beth, Mami Beth. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamho sa mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi napibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatambo sa mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi napibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi napibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Mother, may request si kapatid na Arlene eh. You made believe again. The problem is, walang rinig. Sige po, recall ko na lang, kahit po siguro mag-rumble, ano po. Basta mapagbigyan po natin yung ating nagre-request. Tay, okay na po. You made me live again. Ito po ay favorite song din po ni Mother. Kaya po, para sa kanya din po ito. I was down and out, the feeling so hard. You took my hand and
hand is my mind. I was astray, you gave me hope. You made my day so bright. You made me live again. Baka alam mo. In the dark, with my lonely broken heart, then you came along. You took me home, and maybe you're wrong. You were always there to lead a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong, you made them right, 'cause you taught me how to be strong. You made me live again. I was lost in the dark, with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home, and maybe you're wrong. Then look at me, yes, a different me, back on my feet again. To face the world again, 'cause you taught me how to be strong. You made me live again. You made me live again. Tapos na. Kala ko may isa pa yun. Maraming salamat po. Pasensya na po kahit nang uhuli po ako ng lyrics. Maraming salamat, kapatid na Arlene. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Purihin ang Ama sa pag-usad po ng mga minuto. Dumadami na po tayo. Kaya yung pong mga ayaw tumingin sa akin kanina, nakakatingin na po ngayon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wala nga po daw tayong dapat gawin bilang mga anak ng ating Ama, kundi ang purihin at pasalamatan siya. Amen po ba? Sa lahat po ng mga nagaganap sa ating mga buhay, ang dapat daw po nating gawin, purihin at pasalamatan siya. Bakit po? Sapagkat kung walang Diyos Ama na sa bawat isa'y bumuhay, lahat po ng ating taglay ngayon wala naman. Kaya kahit ano pong nasa sa atin, ang Diyos po ang dapat nating purihin at pasalamatan. Palakpakan po natin ang ating Ama. At ngayon po, isang pasyente po ang aking tatawagan kung papaano pong ang pasimula ng kanilang pagtungo sa dakong ito ay ang karamdaman. Subalit sa kabila po ng karamdamang ito, sa patuloy po nilang pagbabata, ang kagalingan po ay ipinagkaloob ng ating dakilang Ama sa pamamagitan po ng ating minamahal na Apo Conching. Nawaboy paunlakan ako sa aking paanyaya upang ihayag po ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa ating kapatid na Magandang umaga po sa hapong ito. Ako po si Marlon Sanchez, taga-Baliwag po. Actually po, taga-Pandina po pala, kasi napangasawa na po ako. I-share ko lang po sa inyo yung pagpupuri ko po sa Panginoon. Nung bago po ako ikasal talaga. Kasi po, the day before ng wedding ko po, namin po, ng asawa ko, may asawa ko sa likuran, ay nasa ospital po ako, 50-50 po, patay na po talaga. So sabi po, 30 seconds po ako namatay. Then, nung nag-delivery na po ako, may naramdaman po ako, guhit po sa aking ulo, dito po sa aking likuran. After ko po maramdaman yun, bila pong lumuwag yung paghinga ko.
Then, nalaman ko lang, nilagay po po ng asawa ko yung picture po ni Divine Mercy sa dibdib ko po. Dito po sa wallet yun eh. Teka, nasan ba? Pakita ko po sa inyo para po, hulog. Yan. Ito po siya. Kaya po siya nakatape. Nakatape po siya, nakita niyo po. Kasi po, ano po siya nilagay po sa dibdib ko, poise po ako. Then, nabakbak na po siya talaga. Then sabi ko po, ititape ko po siya para di po siya masira. Kaya ito po. Kaya hanggang ngayon po, lagi ko siya hawak. Pag minaramdaman po ako kakaiba, nilalagay ko lang po sa dibdib ko. Actually po, ang sakit ko po ay infection po sa kidney. Sobrang taas po ng UTI ko, tumaas na po sa kidney niya. Kaya, nagpunta po ako ng, yung una kong pagkakakontay ko sa Carpa lang po, sa may baliw, sa bang lang po. Then, ang nangyari po, after ng ilang linggo, nakalabas na po ako. Then, teacher po kasi kami dalawa. Nagtuturo po ako. Then, after 1 week po, balik na ako po hospital. Dire-diretso po yun hanggang sa bago po kami ikasal. Then, nung ikakasal po kami, yun nga po, lalabas na lang po ako. The day before, ilalabas na lang po ako sa hospital. Iayusin lang po yung bill namin. Bigla po ako nag-collapse. Doon po nangyari yung pag-deliryo ko. At saka nangyari po yung hiwaga ng Panginoon sa akin na, yun nga po, pinagaling niya po ako. Para lang po siya nagdahilan. Hindi nga po namin alam kung bakit po ganun Para nagdahilan lang po, pero natuloy pa rin po ang kasal namin. Though, hirap na hirap po ako noon. Sa reception po namin, sa simbahan po, hindi na po ako pinatayo ni Father. Kasi po, nahihirapan po ako huminga. Sobrang init po, 2:00 po kasi yung kasal namin Then, after 11 days po, na-confine na naman po ako. Diretso naman po ako sa kidney center. Center po, nilagyan po nila ako ng catheter. Sabi po kasi iba't ibang uri ng ihi po ang nire-release ng ng urinary tract po. Kaya po ang nangyari almost 6 months 5 days ako nasa kidney center, umuwi po kami. Then nung nakauwi po kami, pumunta po kami rito sa tulong po ni Tita. Boss Tita. Siya po nag-akay sa amin dito. Then after 9 days po, nalalaglag po ng kusa yung catheter ko po. Nahulog po ng kusa. So, di ba sabi po yung banyos po ba tawag doon? 9 days lang po yun. After 9 days po, nahulog po. Then sabi ko, himala po. Excited po ako mga eskwela. Kasi po sinabi ko sa asawa ko, wala na akong catheter. Pwede tayo gawa ng baby. Yun nga po. Pero nung kinagabihan po, sumakit po yung ganito ko po. Sobrang sakit po. Hanggang sa namin milipit po ako, sobrang sakit. Kaya po, nagdesisyon po akong magpakabit ulit. Nung sinabi ko po Apo Kunching na nagpakabit po ulit ako, sabi po niya sa akin, bakit di ka nagtiwala? Nalungkot po ako nung kasi po, yun nga po. Hindi po ako gitiwala ng lubos. Kasi nga po, alanganin po pa po ako nun. So, hanggang sa last December 29, pumunta po ako dito. Kasi po, almost 2 months po kami din ako punta rito ng asawa. Busy po kasi kami, tayong ginagawa po December 29, pumunta po ako dito. Sabi po sa akin ni Apo Kunching, magtiwala ka na raw. So, nung nagtiwala po ako, then after December 30 po, 31, yung 1 po pala, ako na po mismo nagtagal ng catheter ko, kaya po ngayon po wala na po akong catheter ngayon po. Yun lang po. Thank you po, Lord. Maraming salamat, mahal na kapatid. Isa muling buhay na patotoo kung papaanong kapag ikaw ay lubos na nanalig at nagtiwala sa ating Ama, anong di niya magagawa sa bawat isa. Amen po ba? Lamang po, ang kailangan po natin ay ang tapat at buong pananalig at pananampalataya upang maipakita ng Ama ang hiwaga niya at ikaw na anak niyang pinakitaan ng hiwaga niya, purihin at pasalamatan mo siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po, isang tagasunod po ang aking tatawagin upang ihayag po niya sa harapan kung papaano pong ang pagkilos ng Diyos ay kanyang naramdaman. Nagkaroon po siya ng bukol sa kanya pong leeg. Subalit sa dako pong ito, ang bukol na ito'y binigyan ng kagalingan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating minamahal na Apo Kunching. Kaya't naririto po siya sa harapan upang ibalik ang papuri at pasasalamat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos mula para po sa ating kapatid na mula sa Bustos, si kapatid na Jocelyn Duque.
Magandang umaga po. Nakakahiya. Nervous po ako. At totoo po yung sinabi ni kapatid na Berhel, nagkaroon po ako ng bukol sa leeg. Nung pumupunta po ako dito sa Divine Mercy, nawala po siya. Gumaling po ako dahil sa pananalig ko sa Ama na totoo naman po. Kaya kung kayo po ay nananalig sa Panginoon Diyos, kung meron po kayong karamdaman, huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Katulad ko rin po, katulad nyo rin po ako dyan, nakaupo din po ako. Basta manalig po tayo sa Panginoon, totoo po, magtiyaga lang po tayo, mawawala po yan, katulad ng sa akin. Tingnan nyo po, magaling na po ako dahil po sa Kanya. Ay maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Para po yatang bagong taon talaga ngayon, no po? No po? Masaya po ba kayo? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nakakagalak po sa puso at kalooban na sa pamamagitan po ng dakong ito, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching, ay napakarami pong tao ang natutulungan. Amen po ba? Napakarami pong may karamdaman ang nabibigyan ng kagalingan at napakarami po ang nadurugtungan ang buhay. Amen po ba? Kaya sigurado po ako sasang-ayon po kayo sa akin pong sasabihin. Isa pong dapat po nating ipagpuri at ipagpasalamat sa ating Diyos Ama ay ang pagkakaroon po natin ng isang minamahal na Apo Conching. Amen po ba? Amen po ba? Sapagkat ang bawat isa po sa atin ay nakikinabang sa Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay nagtatamasa sa Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay nagtatamo ng mga biyaya ng Diyos nang dahil po may isang Apo Conching na sa atin ginamit. Naging instrumento ng Diyos upang ang mga biyaya at pagpapalang ito ay malasap, matanggap at makuhang ganap ng mga anak na nagtitiwala sa Diyos na mabuti sa lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nag-uumapaw po ang aking kalooban na ang bawat isa po sa pagkakataong ito ay maging bahagi ng ating gawain. Tulad nga po ng sinabi ko sa salita ng tao, buena mano. Buena mano. At kapag sinabing buena mano, puno ng galak, puno ng biyaya, hindi lang po sa araw na ito, kundi ito po ang pasimula ng panibagong pagbubuhos ng Ama ng biyaya sa mga anak niyang sa Kanya ay lubos na nagtitiwala. At sa pagkakataon pong ito, muli po ay isang tagasunod ang aking tatawagin sa harapan. Kung papaano pong ang naging daan ng pagtungo niya sa dakong ito ay ang pagkawala po ng kanyang anak. Pakinggan niyo po, nawala po ang kanyang anak. At nang dumulog po siya sa mahal na Apo Conching, ang sinabi po ay buhay ang kanyang anak at naririyan lang at babalik. Ang pagkasabi po na babalik ang kanyang anak, hindi po kagad ay bumalik. Tinignan po ng Ama ang kanyang pananalig, paniniwala, pananampalataya at pagbabata. Kaya sa bawat araw po siya po'y tumutungo sa dakong ito upang panikluhod po sa Ama ang pagbabalik ng kanyang anak. At nito pong magpapasko, December 24, 2014, bumalik po ang kanyang anak sa kanilang tahanan. At naririto po siya upang ipahayag ang pasasalamat sa biyayang kanyang natanggap. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid ko si Gloria ng Pulong Palasan. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy New Year ho sa atin pong lahat. Ako po, nung napunta rito, ang sakit ko ho ay hindi ko alam. Parang dalawa ho yung sakit ko, yung pagka-miss ko sa anak ko, at saka po yung sakit na hindi ko alam, naranasan ko magpagamot kung saan-saan, wala pong makita akong sakit. Hanggang sa ako'y nagpakumpay sa ospital, wala po akong sakit. Hanggang po ako'y yakain dito sa Banalandang na po. At nung ako po ay lumapit sa Apo, ang sabi nga ho niya, wala daw po akong sakit.
Yun lang po siguro, pagka-miss ko lang sa anak ko kasi hindi ko ho nakikita. Nung ako'y mapunta po rito, April 4, ano po, bali 1 taon at 8 buwan po kasi hindi ko alam kung nasaan yung anak ko. January 4 po ako, April 4 po, nung mapunta ako dito, dumating po yung anak ko sa bahay namin, December 24. Pinamas ko po niya sa akin yon ng mahal na ama. Kaya ako'y tuwan-tuwa po at nagpupurit, nagpapasalamat sa dakilang ama. At napakaganda po ng pamasko niya sa aming lahat. Wala pong katumbas na salapi, kahit ano pong kayamanan. Dahil naisoli po ang anak ko, dahil hindi ko po talaga alam kung nasaan siya. Palagi ko lang hinihiling sa gabi, na sana gabayan po niya yung anak ko, at huwag makakalimot sa kanya, dahil hindi ko po talaga alam kung nasaan siya. Kaya po nung dumating naman po yung anak ko, ganun pa rin po, mataba, at sinabi po niya, nagtatrabaho siya. Kaya po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa kabutihan mo, dahil sa pagkakaloob mong muli sa akin ng anak ko. Salamat po. Marami pong salamat. At sa mahal na apo, kunching po, kung hindi sa pagdarasal din, hindi po siguro makakauwi ang anak ko. Salamat po, mahal na apo, sa inyo. Hindi pa man po ako nakapagpapasalamat personal sa inyo. Maraming salamat po. Yun lang po at wala na pong iba. Magandang umaga pong muli. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Sadyang napakabuti po ng ating Ama. Kapag ka po sa dakong ito ay may itinuran ang banal na Espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching, ganap po kayong magtiwala. Lakipan niyo po ng pananampalatayang may gawa. At doon po ipapakita ng Ama ang kanyang hiwaga sa iyo anak niya na lubos na nananalig at nagtitiwala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mayroon po bang mga baguhan lamang na ngayon lang po nakatungo dito? Mayroon po ba? Yun ngayon lang po. Ngayon lang po. Taga saan po kayo? San Juan, San Luis. Mayroon pa po bang iba na ngayon lang po nakatungo? Wala na po. So, katulad po, ngayon po na kayo nakatungo dito sa unang taon, unang araw sa gawaing ito, malugod po ang pagtanggap sa inyo ng ating Panginoon at kung ano man po yung inyong inaasam na makamtan, maging tapat lamang po ang inyong kalooban at ipapakita po ng Diyos ang kanyang kahiwagaan at balang araw po, isa po kayo sa mga anak niyang magpaparangal, magpapasalamat sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakapalad po ng bawat isa sapagkat kapag ka po damandama mo ang Diyos sa puso mo, nangunguna po lagi yung pagpapasalamat sa iyo. Lumipas po ang bagong taon, ang bawat isa po ay naging abala sa paghahanda ng pagkain, pagsisindi ng mga paputok. Subalit ang tanong po, sa lahat po kaya ng mga ginawa na yun, naalala man lang po bang pasalamatan ang Diyos sa isang taong nagdaan? At sa panibagong taon na sa atin ay kanyang alay. Kaya mapapalad po ang bawat isa na pinunlaan sa dakong ito sapagkat ang nangunguna po, pangalawa lang po yung mga handa. Yung mga paputok, ang nangunguna po ay ang taus-pusong panalangin ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At ngayon po, isang pamamaraan po ng pagbabalik ng pasasalamat sa ating Ama ay sa pamamagitan po ng paghahandog sa Kanya ng awitin. Kaya isang tagasunod po muli ang aking tatawagin upang handugan po ang ating Ama ng awiting pasasalamat. Mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid ko pong si kapatid na Sep. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Ama kasi po ay minsan na po niya akong tinapik kasi nagkaroon po ako ng Bell's palsy. That was 2006. Bell's palsy po, yung kalahati po ng muka ay yun po, ganun po. Okay. Hindi po ako makapagsalita ng maayos. Hindi po ako makakain ng maayos. Buti na lang po, meron po tayong isang Apo Conching na
ibinigay sa atin ng Panginoon para po ako ay manumbalik sa aking kung ano po ako ngayon. Kaya maraming salamat po. Ako po ay isang guro, katulad din po ng aking misis. Guro po, magkasama po kami. So, yung aking pong tinig na ibinigay sa akin ng Panginoon ay hindi ko naman po ipinagkakait. Kaya po pagkahalimbawa po ako po ay pinaawit, kung minsan po ay hindi ko na alam ang lyrics. Maraming salamat po at may nag-guide po sa akin. So nagpapasalamat din po ako at nagpupuri sa Panginoon dahil mayroon po tayong mga alagad na naririto po at sumusubaybay po sa atin. Palakpakan po natin sila. Yan. Okay, sana po magustuhan niyo po yung awitin na ito. Hindi ko po alam kung ito lang po yung biglang parang kantahin mo to para po sa inyong lahat. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't manalig ka lamang. Okay, so doon po sa nilalaman ng awit, dati rin po akong, katulad nyo rin po nakaupo dyan, nalulungkot, nalulumbay, na minsan po dumarating pa rin po sa buhay namin yun. Pero sabi ko nga po, buti na lang po, dinala po ako muli ng Ama dito sa Dambana para po maawitan kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid na Sep. Katotohanan po, kung pinagnilayan niyo po yung kanyang awitin, basta't maghintay ka lamang. Amen po ba? Huwag po tayong mainip. Ang lahat po ng nagaganap sa ating buhay ay may maganda pong plano at dahilan ng Diyos kung bakit po naganap iyan. Maaari pong sasabihin nyo na may karamdaman kayo, paano naging maganda ang plano ng Diyos sa buhay ko? Kung ngayon pong may karamdaman ka at nakatungo ka sa lugar na ito at nabuksan ang puso't lumalim ang pananalig at pananampalataya mo, yun po ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba?
Kung sa pagkakataon pong ito, nadala ka ng Diyos sa lugar na ito, marami kang problema, anong magandang naganap sa buhay mo? Kung sa pagtungo mo po sa lugar na ito, nabuksan ang puso mo, natuto kang tumanggap sa problema mo, maipapakita ng Diyos ang magagawa niya sa buhay mo at mapapasalamatan mo siya sa lahat ng ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, tulad po ng laging sinasabi sa lugar na ito, wag lamang po tayong magpuri at magpasalamat doon po sa mga pinansyal at material na nakakamta natin sa buhay. Higit lalo po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Ama na tayo po ay binibiyayaan niya ng biyayang espiritual. Marunong kang dumama sa kapwa mo, marunong kang kumilala sa Diyos, nagkaroon ka ng katatagan, ng pagtitibay sa iyong sarili. Ang mga biyaya pong ito, material, pinansyal, emosyonal, espiritual, kung magtitiwala ka sa Diyos, ang lahat po ng ito'y kaya niyang tugunan at kaya niyang ibigay ang bawat nating pangangailangan. Sapagkat ang Diyos po natin ay buhay, makapangyarihan, walang kapantay, at kayang gumawa ng kahiwagaan sa mga anak niyang may pagtitiwala sa Kanya ng lubusan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po, nag-uumapaw po ang galak sa aking puso na tawagin po upang siya rin po ay makapagbalik ng papuri at pasasalamat sa ating Ama sa buong isang taong nagdaan sa kanyang mga nakamtang pagpapala, mga pagdalisay na hindi siya pinabayaan. At ngayon po sa taong ito, nais ko rin pong marinig ang kanyang pagpapahayag, ang aking pong inang pastol, Mami Beth Chico. Purihin ka, Ama. Pasasalamat sa iyo ay walang katapusan. Salamat po sa mga anak mo na inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito bilang unang araw ng ating gawain. Batid niyo po, Ama, ang nilalaman ng kanilang puso't kaisipan, ang kanilang mga kahilingan. Nawa po ay umuwi silang hindi bigo, bagkos ang baon-baon nila paglabas sa banal na lugar na ito ay ang kagalakang ipapadama mo sa kanila upang patunayan na ikaw ay Diyos na buhay na dapat naming hanapin sa araw-araw na kami ay nabubuhay. Amen. Palakpakan nga po din natin ang ating Panginoon. Natutuwa po ako kasi may katabi po akong bata. Sabi ko, Tin, gusto kong mag-share. Sana tawagin ako ni Tito Berhel. Buhay ang Diyos. Narinig po ang kahilingan ko at ito po ako nakatayo sa inyong harapan. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Napakarami po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Sabi nga po, count your blessings always, para alam po natin kung ano po yung dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Ako po, unang-una, nagpapasalamat ako sa paghanap sa akin ng Diyos, sapagkat nabanggit ko na nga po sa inyo na katulad po ng awitin, isa po akong tupang ligaw. Maraming kaligawan sa buhay sapagkat nananangan ako sa aking sariling kakayahan, sa aking sariling talino. Kaya dahil po doon, naligaw ako. Naligaw ako in terms na hindi na po ako marunong masyadong umunawa sa kapwa. Wala po sa bokabularyo ko yung pangunawa. Nandito po yung dalawa kong naging kasama sa trabaho, yung pong isang umawit. Kilala po niya ako kung sino ako sa dati kong buhay sapagkat kasama ko po siyang guro sa St. Mary's nung panahon na yon, principal niya ako at siya naman po ay coordinator ng MSEP kung hindi po ako nagkakamali at alam na alam ko po kung ano po yung pagkakilala niya sa akin sa nung mga panahon na yon. At ito pong yung isang nagpahayag na nagkaroon ng infeksyon na nakarating sa kidney niya. Kilala po niya ako din sapagkat nakasama ko din po siya. Pero nung makasama ko po siya, mabait na po ako noon. Kaya hindi na po niya masyadong naramdaman yung kamandag ko bilang isang kasama niya sa trabaho. Pero si Sep po, sapul na sapul po sapagkat noong mga panahon na yun talaga po, wala po akong pangunawa. Pag ito yung policy ng eskwelahan, kahit hindi ka makatulog magdamag,
pag meron akong isang hininging bagay na report mula sa kanila, kailangang ma-submit nila sa akin or else, lagi pong may or else. Kaya sa madalit salita, nagpupurit at papasalamat ako sa spiritual blessing na ibinigay sa akin ng Panginoon. Sapagkat ako nga po ay pinagtiyagaan niyang baguhin. Salamat po sa Kanya. Hambing nga po dun sa tupa, ako na po yung yakap-yakap niya. Hindi na po ako katulad nung yung isa po, nawala yung isa, yung palinga-linga na kung saan nakatingin. Ganun po ako sa dati kong buhay. Pero ngayon po, ganun na po ako. Dahil po sa biyayang ibinigay niya sa akin na ako'y hanapin niya, ako'y baguhin niya, binago niya ang aking pagkatao, binago niya ang aking puso, kaya yun po ay pinagpupuri ko at pinagpapasalamat sa Kanya. Wala po akong pinagsisihan, sapagkat hindi lamang po ako yung pinagpala ng Panginoon. Sa akin pong pagpupunyagi na makapaglingkod sa Kanya, nadamay po, pati po yung mga anak ko. Gayon din po yung kabiyak ng puso ko. Sa madaling salita, umasa po ako sa Kanyang pangako na ang sino mang magiging tapat sa Kanya, pagpapalain niya hanggang kaapu-apuhan. At yun po, yun talaga pong nadarama ko sa buhay ko. Ito po yung latest. Ito na lamang pong latest. Kasi po kung iisa-isahin ko po, yung mga dapat kong ipagpasalamat sa Kanya, napakarami. Kaya ito na lamang pong latest. Yung pong panganay kong anak na nakatira sa Taiwan, umuwi po siya. A week before Christmas, umuwi po siya. Bahagi po ng kanyang plano, after Christmas, magpunta sa Boracay. Noon po kasing last year, ganun po yung naging plano niya. At isinama po niya ako, sabi ko, anak, ang sarap pala. Nakarelax ako. Narelax yung isip ko, nakarelax yung buo kong pagkatao. Ang sarap, nag-enjoy ako. At niloko ko nga po, higit ka ako sa lahat, na-enjoy ko yung smorgasbord na breakfast, yung bang eat all you can. Pwede mong kainin kahit na Filipino dishes, American dishes, or whatever. Sabi ko, anak, na-enjoy ko rin yun. Kaya, ito pong taon na to, para mabigyang kasiyahan ako, nagpabook ulit siya para po maisama nila ako. Subalit, nagkaroon po ng kaganapan na nagdesisyon ako sa sarili ko na hindi ako sumama. Sabi ko, anak, sayang yung ticket. Naipabook mo na, naipambayad mo na ako sa aeroplano, pero dama ko parang ayokong sumama. Sabi niya, mami, ikaw, kung ano yung dama mo, nirerespeto po nila kasi yung damdamin ko. Kaya ang sabi niya, ikaw mami, kung ano yung pandama mo, bahala ka, okay lang sa amin. So sa madalit salita, hindi po ako nakasama. Alam niyo po, pagdating po nila sa Boracay, noon na po nagsimulang sumama ang panahon. Hindi po ba last week may bagyo doon tumama? Alam niyo po yung naranasan nila, nung papauwi, como may tama nga po yung barko, wala po silang masakyang boat o barge yata, yung mas malaki sa boat. Wala silang masakyan kasi nga po, masama yung panahon. Yung mga hindi masyadong stable na sasakyan, hindi na po pinabiyahe. So, ang tagal po nilang naghintay doon sa port para po sila'y makasakay. Napakadami daw pong pasaheros, mga foreigners usually na nagbakasyon, malamang na hindi makauwi at abutan ng bagong taon. So, yun na raw po yung iniisip nila na hindi sila makakauwi. So, nag-text po sa akin yung anak ko, sabi niya, Ma'am, baka hindi kami makauwi doon sa flight schedule namin kasi ganun nga daw po ang nangyari. Hopeless na sana silang makauwi pa. Hopeless na kasi nga po sa dami ng pasahero, siyempre po ang bibigyan ng priority yung mga talagang nakabook. Sila, hindi naman sila nakabook para sumakay doon sa malaking bangka na yon na talagang stable siya. Ngayon ito daw pong anak ko, nanalangin daw sila, puro daw panalangin. At yung anak kong panganay na yon, ang lagi daw po niyang binabanggit, yung password na laging sinasabi ng mga anak ko, yung Jesus King of Mercy, I trust in you. Lahat po kasi ng 4 na anak ko, pag may mga problema, yun po yung password o salitang lagi nilang sinasabi. Sa madalit salita, nakuha sa panalangin. May itinuro daw po sa kaisipan ng anak ko na may lapitang isang babae. Na nilapitan naman niya na humingi siya ng chance
kung sila'y makakasakay, hindi naman po siya nabigo. Sa dami po ng pasahero sa naghihintay, na-accommodate po silang tatlo, kaya sila ay nakarating sa airport. Kinuwento ko po kay mother, sabi ko, mother, nag-text yung anak ko, baka daw hindi sila makauwi kasi hindi po makasakay doon sa bangka o doon sa barko para makapunta sa airport. Sabi ni mother, makakauwi yan. Sabi niyang ganun. Alam mo, Eka, yun Ekang babaeng lumapit. Si Mama Mary yun eh. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Nung pong kinukwento ko sa anak ko yung sinabi ni mother na makakauwi at yung lumapit sa'yo ay si Mama Mary, sabi po ng anak ko, Mami, kinikilabutan ako. Kasi yung babae sa aking lumapit, nakatalukbong. Kamukhang-kamukha nga siya ni Mama Mary. Yun kako ang sinabi sa akin ni Mother na wag akong mag-alala, makakauwi kayo dahil may babaeng lalapit, si Mama Mary, yun ang tutulong sa inyo. Alam niyo po, makatapos po nilang makasakay doon, totally, wala na pong nagbiyahe. At pagdating nila sa airport, dapat ang flight is 1:45, 3:30 na, wala pa pong eroplanong lumilipad. Meron pong dumating nung 5:20 at sila po ay nakasakay doon. Binigyan din po sila ng pagkakataon na makasakay doon. Kaya po sila ay nakauwi dito po sa Luzon. Ang ibig ko pong sabihin, anak, kaya pala hindi ako pinasama, I decided na to go with you. Ako kasi ayoko kasing ma-absent sa paglilingkod dito. Kasi po may gawain eh. Kung magbuburakay ako, mamimiss ko po yung 2 araw na gawain. Kumbaga po, pinaglaban ko po na mas pagpahalagahan ko yung paglilingkod sa Kanya kesa ako ay magpasarap. Hindi ako binigo ng Panginoon. Sabi ko, naging collateral pala ako para maging daan na ako'y makapanalangin ng taus-puso sa Panginoon at hindi naman ako binigo at kayo ay nakauwi. Kasi po kung hindi sila nakasakay doon sa aeroplano, cancel na din po yung flight. After po nung aeroplano na yon, cancel na po yung flight. Kaya malabo na po silang magbagong taon na kasama namin. Sabi ko nga po, ayaw ni God na mag-alala ako. Yun po yung sinasabi ko na maging tapat ka sa Kanya, pati mga mahal mo sa buhay, siya yung bahala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa, nung dumating nga po yung anak kong panganay na yon, isang araw pa lang po sa Pilipinas, may dumating na text sa kanya. Ang bigat ng naging problema, pero hindi po siya nagsasabi sa akin kasi ayaw po niya akong mag-alala. Kasi po yung anak ko, sa Taiwan po ang trabaho niya, sa isang kumpanya na mga spare parts ng computer. Malaki pong kumpanya yon. Ang kanya pong mga customer, hindi po niya pinupuntahan isa-isa personally, kundi ang transaksyon ay sa pamamagitan lamang ng internet, sa computer, ang tawag doon, sa email, sa Skype, basta po lahat po ng ways ng communication. Marami na po siyang customer from the different parts of the world. Meron po siyang customer na isang Iraqi, na worth daw po ng spare parts na pinadeliver niya, worth 6 million. Mga spare parts po yun. Alam niyo po, nung pong second day ng bakasyon ng anak ko dito, meron siyang natanggap na message. Sabi niya, Kati, malaking problema. Yung tinransport mo na mga spare parts ng computer na hold sa custom, hindi makakarating doon sa customer mo. Alam niyo po, ang laki pong problema nun. Sapagkat nandito yung anak ko, hindi malaman ko ano yung gagawin sapagkat yung problema nangyari sa Taiwan eh. Bago daw po kasi yung pinaka-cheap ng custom doon, mahigpit. Kaya como biyahing Iran, knowing Iran, masyadong, ano ba tawag doon, in-scrutinize yung bagahe papunta doon sa Iran at na-hold nga po. Kinabukasan po, nagpunta siya dito. Umakyat po kami kay Apo para batiin niya ng Merry Christmas. Tapos po, naidugtong ko, Apo, meron po siyang problema. Hindi ko pa po nasasabi kay Apo. Agad po sabi po ng Apo, wala yan. Sabi niya, ganun, wala yan. Pumanatag ka, wala yan. Yan po ang sabi sa anak ko. Hindi pa po alam ni Apo. Kaya po nung magmensahe ang mahal na Apo, sabi po sa anak ko nakaupo doon, mahal na anak, bagamat ako ay bilang tao kanina na nagkausap tayo, subalit ngayon ay ipinahahayag ko sa iyo na kahit ako'y bilang tao,
ang mensaheng ibinigay ko sa iyo ay mula sa banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga 4 na araw pa po ang lumipas. Patuloy ang komunikasyon ng anak ko at saka nung kumpanyang pinapasukan niya. Wala pa pong linaw sa problema. Alam ko pong hindi siya makatulog, hindi siya makakain, naaawa ako. Sabi ko, ang anak ko nagbakasyon para ma-relax yung isip. Tapos kako, ang dumating na problema ay kebigat-bigat. Sabi niya kasi sa akin, Mami, pag hindi ito naayos, mantak mo kayong 6 na milyon. Siyempre nga naman, siya ang katransaksyon. Mabigat, hindi po ba? Na yung goods na yon pananagutan niya talaga. Sabi ko, dumudulog ako sa Panginoon. Mami, tulungan mo akong dumulog. Dumudulog po ako sa Panginoon at sa pagdulog ko po sa Kanya. Para pong ibinubulong sa kaisipan ko na pumanatag ka. Ayos na yan. Yun po yung sinasabi sa kaisipan ko. Noon nga pong gabi na yon, nag-message po yung anak ko from Boracay. Sabi niya, Mami, purihin ng Diyos. Ayos na yung problema ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tuwan-tuwa po ako at lugod na lugod po talaga ako sa ginagawa sa amin ng Panginoon. Paano po? Kung hindi ko siya nakilala, siguro po, lugmok yung anak ko, lugmok pa rin ako sa laki ng halaga na pagdurusahan ng anak ko. Subalit nang dahil buhay ang Diyos, tinikis ba niya ako? Tinulungan niya ako sa pamamagitan po ng aking mga panalangin ng mga anak ko, kami po ay dininig at pinagbigyan ng Panginoon. Kaya yan po yung sinasabi ko. Maging matapat lang po ang sino man sa atin. Hindi po niya tayo pababayaan. Hindi pa po tayo nagsasalita sa Kanya. Alam na po yung dinadama ng ating puso't kalooban. Ayaw po kasi ni God na maging malungkot ako sa bagong taon. Kaya bago po magbagong taon, last Friday nga po yon, naayos na po ang problema ng aking anak. Kaya papuri at pasasalamat ang ibinabalik ko sa Kanya. Napakarami na. Isa pa po sa natatandaan ko, nang ako po'y nagsimulang maglingkod dito, binendisyonan po ako ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. At tanda ko po yung sinabi niya sa akin, nawalan ka ba? Nalugi ka ba? Sabi po niya sa akin. Sabi ko lang sa sarili ko, hindi ako nalugi. Tumubo pa ako. Kahit na iniwanan ko yung trabaho ko, kami nila Sep, magkakasama kami noong mga panahon na yon, iniwan ko na po yung pagiging principal ko ng eskwelahan pinaglilingkuran namin. At na-promote nga po akong director, iniwan ko po yun. Kaya ang sabi po nila, ang tanga-tanga ko. Sa katatayuan ko sa trabaho, siyempre pag mataas ang posisyon mo, malaki yung sweldo mo, tinalikuran ko po yun. At ang Panginoon po, yung mas binigyan ko ng oras upang aking paglingkuran. Hindi po ako nalugi. Dumami pa po yung pagpapalang binigay sa akin ng Panginoon, spiritually and materially. Naging tapat ang Panginoon sa pangako niya sa akin. Ang pangako ng Panginoon niya sa akin, ng Panginoon sa akin, wala kang pagsisisihan. Walang mawawala sa iyo. Ang mga anak mo ay higit kong pagpapalain at sila ang magiging anghel ng buhay mo. Hindi ako binigo ng Panginoon. Higit pa niyang pinagpala ang mga anak ko upang sila ang maging anghel ng buhay ko. Kaya sa tuwina, hindi ko nakakalimutang magpuri at magpasalamat sa Kanya. Kaya hindi po ako maka-stop sa paglilingkod. Kahit nga po ngayon, napakarami ko pong gampanin. Sa totoo lang po, sabi ko nga kay Mother, napapagod na ako sa dami ng gampanin ko. Pero nandito pa rin ako. Sapagkat ayokong magtalo-sira sa Kanya. Nahihiya ako sa Kanya na sa kabila ng ginawa niya sa akin, sa kaunting bagay lamang ay mabibigo siya sa pagtawag sa akin. Kaya, Panginoon, sa lahat po ng kabutihang ginawa ninyo sa akin, sa aking buong pamilya, sa aking mga mahal sa buhay, walang hanggang papuri at pasasalamat ang sa tuwina sa iyo ay aking ibibigay. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mami Beth. Muli po, isang patotoo kung papaano pong ang Diyos ay kumikilos sa mga anak niya na tapat na nagtitiwala at nananalig sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakaganda po nung sinabi ni Mami Beth na
wag daw po nating bilangin yung mga hindi magagandang nagaganap, kundi ang bilangin po natin ay yung mga biyayang ating natatanggap. Amen po ba? Marami po sa atin, ano ba yan? May utang ako. Ano ba yan? May sakit ako. Ano ba yan? Ganito na lang ba ang buhay? Bakit po kaya hindi natin subukan bilangin? Ay, buhay pa ako. Hay, nandiyan yung mga anak ko. Hay, nandiyan yung mga pamilya ko. Ay, may kinakain pa ako. Subukan po natin. Kapag po binilang natin ang problema natin, malulukarit kayo. Subalit kapag binilang nyo ang biyaya ng Diyos sa inyo, sasaya ang puso nyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At syempre po, sa pagsisimula po, buena mano po ng ating gawain, umaapaw na po. Punong-puno na po, siksik na po ang iyahayag na pagpupurit, pagpapasalamat po ng ating Mother of the House, Mother Marisa de la Cruz. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat, Ama, sa iyong pagbibigay, sa panibagong araw, sa panibagong taon na ipinagkaloob mo upang kaming lahat ay muling magbalik sa iyo ng papurit pasasalamat na iyong ginampanan sa aming buhay, na kailanman ay di mo nakaligtaan at di mo nakalimutan na kami iyong minamahal. Nawa sa araw na ito, ang lahat ay mapuspos ng Espiritu sa katauhan na inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na tuwirang ginamit mo upang magbukas diwa, maglinis ng aming kalooban, at tuwirang makapaglingkod kami sa iyo ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, welcome. Purihin ang ating Panginoon, sapagkat habang nagpapahayag po si Mami Beth at ang mga nauna sa akin, sabi ko nga, kung ihahayag ko po lahat ng hiwaga at biyaya at pagpapala na ibinigay sa akin ng Ama sa loob po ng isang taon, bukas pa po tayo matatapos. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ito lang po yung inedit ko na po, yung ibabahagi ko po sa aking kaisipan, ano po, masasambit ko po na ang buong taon na lumipas ay lahat ng kahinaan ko'y binigyan ng lakas ng Ama. Lahat ng kulang ko ay pinunuan ng Ama. Lahat ng hindi ko kaya ay nakaya ng Ama. Kaya yun po yung biyaya at pagpapala na natanggap ko po sa buong taon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ito po yung hinuhuli, sabi nga ni Mami Beth, nung last New Year po, New Year po, mayroon po ako isang kaibigan na 5 years ago na tuwing nakikita ko po sa FB, hindi ko po siya na-attempt na sabihin sa kanyang, bakit hindi mo na ako naalala? Bakit hindi mo na ako tinatawagan? Hindi ako nagtatanong. Subalit, tuwing nakikita ko po siya sa FB, andun yung paglimithi ng puso ko na nawa isang araw ay muli siyang magmithing tawagan ako at kumustahin po ang dambana. Sapagkat minsan lang po siyang dumatal dito. Siya po'y anghel ng aking buhay at ginamit din po para sa aking anak nang siya ay nag-aaral pa. Alam niyo po, salamat sa Ama. At yan po ang papurit pasasalamat na walang katapusan habang nabubuhay po ako sa mundo, ay ibabalik ko po ang parangal sa Diyos sa karunungan po na ibinahagi niya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat dumating nga po yung takda na tumawag po siya. Nakita ko po may miss call po siya sa messenger po tapos hindi ako nag-return call. Kundi hinintay ko, sabi ko, Ama, nawa kung paano mong minithi at siya'y nagbithi na ako'y tawagan, ibigay mo yung kapuspusan ng Espiritu, kung ano man po yung kaukulan na nais niyang makamtan sa araw na ito. Alam niyo po, buhay ang Diyos. Sapagkat sa pamamagitan po ng karunungan ng ating Panginoon na ibinahagi po sa bawat isa, at kami po bilang mga alagad, masasambit ko po sa inyo na ang bahagi sa dakong ito ay hindi biru-biruan. Kailangan ay magkaroon po tayo ng kaukulang pagpapahalaga. Kahit karampot lang po yung karunungan na yon, na sa araw-araw ay inihahasik po ng Banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, darating at daratalang takda na ang karampot na yon ay magagamit mo sa buhay mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ito na po ang nangyari. Tumawag po siya at syempre po bilang pagkatao. Kumustahan, ganito, ganyan. Hanggang ibinahagi po sa aking kaisipan ng Ama na, anak, pasubali ko'y ang kapatid mo'y naghihintay na ikaw ay datalan ko.
upang suriin niya na sa loob ng 5 taon, ano na ba ang nabago? Ano na ba ang kaloob sa dakong ito na ipinagkaloob sa mga alagad na dinadatala ng mensahe? Yun po yung sambit sa akin ng Banal na Espiritu. Purihin, dakilain ng Ama, sapagkat hindi kailanman masusubukan ang Banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito binahagi? Laman ng isip mo, laman ng puso mo, batid niya. Kahit hindi sambitin ng labi mo. Kaya nung araw din po na yon, alam niyo po sa loob ng 5 taon na hindi po kami nagkausap, nagpalitan ng kumustahan, binaybay po ng Banal na Espiritu ang naganap sa kanya. Nung araw din na yon, lumuha siya. At muling nabalik sa kanya na minsan siyang dumatal sa dakong ito, naalala niya na ang tinuran niya ito. Sabi niya, kapatid, akala ko sa loob ng 5 taon, ang nakamtan mo sa dambana ay wala na, sapagkat wala na tayong pag-uusap na kahit na ano. Subalit nagkamali pala ako. Yun po yung sambit niya sa akin. Nagkamali pala ako, sapagkat naririto pa rin sa puso ko yung kapuspusan na Espiritu na mula sa mahal na Apo na ipinagkaloob sa inyong mga alagad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Salamat, Ama. Wala na pa ako ibabalik na papuri sa Ama, kundi ang karunungan na ipinagkatiwala po niya sa aming mga alagad, kung paano po kaming sumuko, kagaya ng sinabi ng Mami Beth, paano ba namin nakamtan nito para patuloy namin ibalik sa Ama ang papurit pasasalamat sa Kanya. Kailangan nating sumuko. Amen? Kailangan nating ibigay yung 100% na pagsuko sa Diyos upang magkaroon siya ng daan na siya naman ang pumasok sa ating katawan at hindi ang mangunay ating pagkatao. At hindi lang yon, sa simpleng paraan, ibinabalik ko ang papuri sa Ama. May isa po akong kaibigan, kumpare ko po yun. Ito po naman po ay in terms of material. Sabi niya sa akin, kapatid, nagtataka ako, bakit wala ka man lang picture nung Christmas nyo? Samantalang nung nakaraang taon, nakita ko yung kasaganaan, ang dulangan niya. Ganyan po, ang salita, ano po? Aaminin ko po sa inyo, napakaraming kaganapan na kapag itinutok mo yung mata mo, at dinama mo yung sarili mo, maaaring kahabagan mo ang sarili mo. Amen? Bilang pagkatao ka. Subalit salamat sa Ama, sapagkat kailangan maganap po yun sa bawat lingkod na manakanakay makita nila na walang-wala ka. Upang ibigay ng Ama ang saklolo niya na hindi mo man siya kadugo, maaalala ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ganun po, na hindi nga po nakita. Tumawag po siya, sabi niya sa akin, kumpare ko po yun. Kapatid, sabi niya, nanibago ako sa'yo. Hindi man lang kita nakitaan ang picture mo nung, kami pamilya po. Sabi ko, kapatid, sabi ko, hindi, babaguhin ko na, sabi ko, hindi naman sa kasaganaang material, ang mga bagay upang salubungin mo ang pagsilang, paggunitan ng pagsilang, at ang pagpasok ng panibagong taon. Kundi ang mahalaga, busog ang dulangan ng aking puso sa salita ng ating Panginoon, sapat na yon. Alam niyo po, hindi siya pumayag. Hindi, kapatid. 2 days bago kita naalalang tawagan, makausap ngayon, naaalala na kita. Sabi po niyang gano'n, ano po? Bakit nga ba yung anghel na yun, yung bata na yun, naisipan po niyang tawagan sa messenger? Kinamba lang po niya yung number. Dahil hindi naman po yan marunong magbasa, si Angel. At nakausap ko nga po, alam niyo po, sabi ko sa kanya, hindi kapatid, okay na sa akin. Naka-project na sa isip ko na hindi kami magpapaputok sa New Year, hindi kami maghahanda kung ano man sa New Year, sabi niya, kasi sayang, may pwede pang paglaanan kung ano yung maibibigay mo para sa Diyos. Yun po yung sambit ko sa kanya. Alam niyo po, hindi rin pumayag ang Diyos at hindi rin pumayag ang anghel na ginamit niya po sa amin. Pagkabukas po, nung nakatulog na ako, sabi ko ang saya-saya. Subalit aaminin ko po sa inyo, hindi ako sanay ng ganon. Siyempre po bilang pagkatao, naroon yung kaukulan na para ipadama mo sa mga minamahal mo na may tumungo sa'yo, may makain kahit karampot. Subalit purihin ang Ama, dakilain siya, hindi ka man sanay na binibigyan. Subalit kapag binigyan ka, sobrang galak sa puso mo. Pagkabukas po, nabuksan ko po ang cellphone, sabi niya, hinabol ko yung pang-midya noche nyo, at
pwede mo nang kuhanin ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po, material na bagay. Nakaloob din po ng Diyos. Bakit ko po nababahagi ito? Sabi nga ni Mami Beth, maging matapat lang ang bawat isa, maglingkod ka sa Diyos ng buong buo, lahat ng wala sa'yo kaya niyang ibigay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po ang panibagong taon na ito, kung paano ang ating mahal na Apo Kunching ay patuloy na ginagamit ng ating Panginoon upang maghasik ng mga punla sa ating puso. Huwag po nating ibaliwala ang bawat oras na tayo naririto. Sapagkat habang inihahasik po ng may-ari ng bukirin ang kanyang mga buto upang makatalsak sa ating puso, sa pag-usad ng panahon na siya rin ang nangangalaga, hindi siya ang makikinabang, kundi tayo. Amen po ba yun? Kaya yun po ang iwanan ko po sa inyo. Mithiin po nating lumalim pa. At ang kalalimang ito, kung paano ka nagmimithi hambing sa karagatan, na nais mong makatikim ng mga masasarap na isda na galing sa malalim na dagat, maging ang perlas na nais mong makamtan, lumangoy pa po tayo ng malalim at sumisid sa karunungan ng ating Panginoon at mararamdaman niyo po kung paano siyang kumakalinga, nagmamahal, at higit sa lahat kung paano ang karunungan ay ibinabahagi po niya upang maging sandata at baluti ng ating buhay. Muli, maligayang bagong taon po sa inyong lahat at nawa ang panibagong taon na ito ay panahon ng pagsibol at pagyabong. Nawa lahat tayo